Ngayon po ay maraming nagdiriwang ng pagkabuhay, diba? Galing po kayo doon. Pero ang napakaganda sa ating pag-aaral ng pagkakaunawa sa kagandahan ng ginawa ni Jesus ay dahil sa kanyang kamatayan at dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, meron na po tayong security tinatawag o yung kasiguraduhan at tayo ngayon ay yung ating inward man ay hindi na pwedeng pagharian ng kamatayan. Diba? Salamat na lang sa naging open tayo sa patuloy na pagsisiyasat at pag-aaral, pagsusuri sa kasulatan. Tingnan natin, sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 9-10. Who has saved us, na siyang sa atin ay nagligtas, and called us with an holy calling. Diba? Not according to our works, but according to His own purpose. Napakaganda po nito talata na to. But according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Sabi dito sa Tagalog, na siya sa atin ay nagligtas. Past tense po yan. Sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Tayong lahat po, pag nakuhaan mo yung mabuting balita, alam mo tinawag ka ng Diyos. Hindi sa ano mga pamamaraang sinasabi ng tao. Kung hindi mismo ang kasulatan ng magsasabi na tayo lahat ay tinawag with an holy calling. Sabi diyan, tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, not according to our works. Kaya hindi nag-base mo yung kaligtasan na tinamo natin sa pamamagitan ng ating mga gawa, but according to His own purpose. Kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Ito talaga yung biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Ang maganda ito ay sabi niya, buhat pa ng panahong walang hanggan. Before the world began. Sipin niyo, kung sa literally hindi pa naglikha ang mundo ito. Kung sa creation na mga Israelita, hindi pa nag-isang tawagin si Abraham, hindi pa tinatawag si Abraham, ay ito na yung nasa puso ng Diyos. Ito na yung panaginip o pangarap ng Diyos sa tao na kanyang lilikhahin. Na ang kaligtasan ay matatamo at ang pagkatawag para sa kapanalan ay hindi ayon sa ating magagawa. Malayo-malayo po sa tulog ng relihiyon na yung kapanalan ay sa pamamagitan ng ating gawa. At ito, sa umpisa, ay mahirap hagilapin at unawain kung hindi mo naintindihan yung ating malimit na nagiging paksa na ang iniligtas at ang kanyang binuhay na maguli. Kasi sabi doon sa verse 10, tingnan natin sa verse 10. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo na tagapagligtas na siyang nag-alis ng kamatayan, who had abolished. Pasinin niyo po yung abolish dyan. Past tense na. Hindi na po yung future pa yung pagbibigay sa atin ng eternal life or buhay na walang hanggan. Sabi niya, who had abolished death. Ano yung inabolish niyang death dyan? Hindi po physical yan. Yan po yung spiritual death. Sapagat ang lahat ng tao ay pinagharian ng kamatayan, bunga ng kasalanan, di po ba? Pero dahil sa ginawa ni Kristo Jesus nang siya'y nahayag, made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, ang sabi diyan, inabolish na niya yung kamatayan. That is good news. Yung ating inward man, yung malimit natin pinag-aaralan, na sa tao, lumalabas, hindi po yung outward man ang tinutukoy na binigyan niya ng pagkabuhay na maguli. Kaya nung araw, ang pagkabuhay na maguli sa atin, physical. Pero sa Bible, malinaw doon sa ating Gospel of Christ na pinag-aaralan, paulit-ulit, pinakikita dyan na yung spirit na pinakamataas na factor yung ating mind, yon ang dating patay, no po, na ngayon ay resurrected na. So ito po yung napakaganda sa pag-alala sa pagkabuhay na maguli, dapat maging malinaw sa isipan ng mga Kristiyano kung bakit ikaw ay magsasaya
Sapagkat alam mo yung dating patay na espiritu natin na kung hindi nakakilala sa Panginoon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, mananatili po yung patay. Although yung physical ng tao ay buhay, kaya pagka po ang isang tao ay hindi na born again, hindi na nampalataya sa mabuting balita na ginawa ni Jesus sa krus, siya po ay mayroong dalawang kamatayan. Isang physical death, yun po yung ikalawang kamatayan. Ang unang namatay sa tao po ay spiritual. Yun po yung nangyari sa Genesis kay Eva at kay Adan, na sa oras ng kinain nila yung sabi ng Diyos sa kanila, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. At ang namatay po yung inward man, yung espiritu. Ang second death po yung physical. Pero kapag ang isang tao na born again, nabuhay yung kanyang espiritu. Abolish na po yung death. Yun yung good news. Pinawi na niya yung kamatayan doon sa yung inward man. At yun po ay meron ng buhay na walang hanggan. At yun po yung joy na dapat laging taglay-taglay mo sa buhay mo. Yun yung kayamanan na hindi mapapantayan at hindi mababayaran ng salapi o anumang value o halaga sa lupang ito. Amen po ba? Yun ang kagandahan na maunawaan natin kung ano yung ganda ng ginawa ni Jesus. He had abolished death. Nung siya nahayag doon sa krus, ipinaunawa niya na tinapos na niya yung power of death. Yung kapangyarihan ng kamatayan ay wala na. Hindi na pwedeng pagharian ang mga mananampalataya. Kung bakit sinabi ng Colossians chapter 1 verse 13, who had delivered us. Ibig sabihin, pag delivered, iniligtas ka na. Saan? Saan tayo iniligtas? From the power of darkness. Past tense po yan. Kasi alam natin, naganap ang cross 30 AD. After the cross, tinapos na niya po yung power of darkness. Kalimitin natin sinasabi, yung power of darkness, sino ba yung naghahari sa kapangyarihan ng kadiliman? Si Satan. Ngayon, wala nang power ang kaaway. At yun ay nakapokus sa inward man. Kaya tayo nakukonfuse, di ba? Pag mayroong mga problema, pag mayroong mga negatibo na dumarating sa ating buhay, sinasabi natin nung araw, gumagawa ang kaaway. Alam nyo, tagal nating nag-church, even po ako, ganun din, kailangan mo laging i-resist ang gawa ng kaaway pag may mga negatibong dumarating. Pero after the cross, lalo na yung complete revelation, nung natapos na po yung Old Covenant system, nung natapos na yung Old Covenant system nung AD 70, nung bumagsak yung templo sa Jerusalem, ibig sabihin po ay talagang abolish na po yung nag-banish away yung Old Covenant system, Old Covenant world. Natapos po yon. Kaya lalong nahayag, nakikita na lamang ng mga marami sa kanilang kaisipan, tapos na yung offering, animal sacrificial offering nila. Tapos na, which is during nung naka-exist pa yung Old Covenant system, habang nakatayo pa yung templo, yun yung nagiging karibal sa isipan ng mga first century believers. Nagiging karibal sa kanilang isipan, aliman talaga yung offering ni Christ, Hebrew 10:14. For by one sacrifice, He had perfected forever. Pag sinabing forever, abay magpakailanman. That are sanctified, silang mga nilinis o binanal, ay sinakdal magpakailanman sa pamamagitan ng offering ng dugo ni Jesus, ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Yung karibal dyan, yung offering ng mga hayop, which is taong-taon, paulit-ulit nilang ginagawa. Pero nung natapos yung templo, kung saan ginagawa yung offering, wala nang karibal. Kaya po, ang complete revelation, malinis na ang isipan, natapos na ang animal offering ay nung bumagsak yung templo noong AD 70. Bagaman, ipinapahayag na ni Apostol Pablo ang tunay na bisa ng ginawa ni Jesus noong AD 30. Di ba, napakahalagang maunawaan po yan. Iyan po yung nakapokus doon sa inward man. Kaya nga, maiintindihan natin yung sinasabi na He had delivered us
from the power of darkness. Ibig sabihin, yung inward man yun, hindi na siya pwedeng magalaw pa at magkaroon pa ng bisa yung kapangyarihan ng kadiliman at ng kamatayan. And even Satan, na sinasabi ng marami, nakaaway ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, wala na po yung kapangyarihan. Who had delivered us from the power of darkness. Di ba napakagandang katotohanan yan na sinasabi ni Pablo ang tunay na bisa ng ginawa ni Jesus after the cross, lalo na sa ating panahon ngayon, dapat mag-stand tayo doon sa katotohanan. Yun po yung sinasabi na word of truth. Ang salita ng katotohanan na ipinangangaral patungkol sa kaligtasan ng mabuting balita na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na yung ating inward man, yung ating espiritu na dati patay, buhay at wala ng kapangyarihan ang kadiliman. Sureable po tayo doon. 100% yon kasi sinasabi ng kasulatan. And ano pa sumunod? And had translated us. Ibig sabihin, inilipat tayo. And had translated us. Saan? Yung translated po dyan, past tense na uli. Alam ko, agree po kayo. Kasi nga po, ginawa yan 30 AD. Kaya sabi, translated. And had translated us, saan? Into the kingdom of His dear Son. Tanong, tayo po ba ay nasa kaharian na ni Kristo? Amen. Itong ating physical, habang nabubuhay ka, andito tayo sa lupa. At ang nakikita natin, yung mga na-observe natin na nangyayari at nagaganap habang narito ka. Pero ang nagsasabi naman sa ating isipan, ipinipicture sa ating isipan ng salita ng Diyos na dapat nating panampalatayanan, yung ating inward man ay delivered na sa darkness, hindi na pwedeng galawin ng kaaway, secured ng dugo ni Jesus, secured ng Holy Spirit, at ang ating inward man ay nasa kaharian na ng anak ng Diyos. Good news po ba yun? Amen. That is the power of resurrection. Yun po yung kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo. At ang napakaganda, written, it is written. Laging ginagamit ni Jesus yan. It is written. Very powerful yung scripture. Kung bakit meron tayong kapanatagan. Hindi tayo naghahaka-haka. Hindi tayo gumagawa ng sariling ating opinion kung hindi ayon sa sinasabi ng kasulatan. Na ano ang bisa ng ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Di ba napakaganda niyan? Ang dapat nga lang, ang susi po dito, para lalong magnify o umawig ang katotohanan, sanayin mo yung iyong isipan. Diyan po papasok yung Ephesians 4:23. Yung perfecting of the saints. Sakdal ka na, banal ka na, matuwid ka na, pero pinaperfect ka pa sa knowledge, sa kaalaman ng bisa ng ginawa ni Jesus. Doon tayo lagi nakapokus. Yun ang ating posisyong tinatayuan. Ipaglalaban mo yan kasi nakasulat. Amen? Amen po ba? Yan yung napakaganda. Ano po? Sabi dyan, He had delivered us. Kaya, huwag kayong papayag na parang may power pa si Satan. Nawawala ng bisa yung ginawa ni Jesus sa krus na inalis ka na sa kapangyarihan ng kadiliman pagkatapos sinasaysay pa ng ating mga bibig na nakagawa ang kaaway. No, yun nga po isang malaking problema o difference nung hindi natin pagkaunawa about sa inward and outward man. Tingnan niyo itong 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Dapat ganito nangyayari sa ating mga believer na tayo ay lumalago sa kaalaman, pagkaunawa, nakapokus tayo sa kasulatan ng kapahayagan ng mabuting balita. For which cause we faint not. Sabi doon ay, kaya nga hindi kami nanghihimagod. Ang isang believer na laging tiwala sa salita ng Diyos, ang kinukuhanan mo ng source of ng truth ay ang salita ng Diyos, hindi ka nanghihimagod sa pag-aaral, although
Although kumukontra minsan yung ating laman, inaantok, diba ganyan, yun yung ating laman eh. Ang minsan, parang walang interest, yung laman walang interest yan eh. Pero sabi dito, huwag daw tayong manghimagod. Bakit? But though our outward man perish, bagaman ang aming pagkataong labas. Asan yung outward man? Ito yung physical natin. Napapagod, minsan nagkakasakit, minsan malakas, minsan mahina. Lalo na pag nagtatrabaho ka, hindi pwedeng magpapahinga ka dahil nanghihina yan. At sa katotohanan, bagaman inaalagaan natin ang ating kalusugan hanggat magagawa natin, iniingatan natin para humaba ang buhay, pero habang tumatagal, pahina rin yan ng pahina. Mapapansin natin yan eh. Minsan yung isip lang natin, malakas ka pa. Yung isip natin parang hindi nagbabago yung edad niyan talaga. Hindi yan sakop ng yan nga yung spirit eh. Hindi yan sakop dapat ng time, ng natural. Minsan yung ating isipan, sabi, katawan lang ang tumatanda. Tama yun. Ang sabi dyan, bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina, pero dapat pag ikaw ay mananampalataya, tingnan natin, ano dapat mangyari? Ang aming pagkataong loob ay nagbabago, renewed, yet the inward man. Meron po ba kayong inward man? Spirit, yung ating spirit. Yet the inward man is renewed. Kung po pwede nga at maaari, dapat day by day. Araw-araw. Why? Kasi lagi kang nakapokus. Yung isang revelation, halimbawa, He had delivered us from the power of darkness. Bubulay-bulayin mo yun. Tatanggapin mo yun sa iyong isip at sa puso mo, sa buhay mo. Tatanggapin mo yun. Sasanayin mo yung isipan mo na, totoo to. Hindi ito haka-haka. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos na yung ating taong panloob, lalakas yan araw-araw. Kapag nakapokus ka palagi kang conscious doon sa magandang benepisyo ng mabuting balita. Kaya nga minsan, ikino-confess natin pinapahayag natin, ako'y matuwid na. Pero alam mo, sa sarili mo na yun ay yung inward man. Delivered na ako sa power of darkness. Kaya kahit alam mo na minsan ay nagkakasakit ka, minsan nga tayo ay nakuuntog, hindi na nawawala yan, nakakagat minsan mo yung labi mo, no? Hindi mo yun i-relate doon sa ginawa ni Jesus. At hindi mo yun sasabihin na, ay, nakagawa ang kaaway sa akin. Siguro, pinapalo ako ng Diyos. Siguro, galit ang Diyos sa akin. No! Nasa Ministry of Reconciliation na tayo. Ang isa pa sa dapat nating maintindihan at maunawaan, that after the cross, tayo po ay nasa pagkakasundo na sa Diyos at hindi na siya galit at wala na sa kanyang bisa ang kasalanan. Tinapos na kasi ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20. Tingnan ninyo to. Na tayo ay nasa ministry mula kay Paul nung ipinahayag sa kanya ng Panginoon ang mystery ng gospel na tinapos na niya ng Panginoong Jesus ang bisa ng kasalanan, ay andito na tayo sa tipan ng pagkakasundo. Ang new covenant after the cross, after nung si Jesus ay nabuhay na mag-uli, ay ito na po yung bisa nung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And all things are of God, at ang lahat ng bagay ay sa Diyos, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos. Ibig sabihin, makakasigurado ka, wala nang iba pang nagsisira pa nung ginawa ni Jesus, kasi lahat ng bagay ay Kanya, na pinakipagkasundo tayo. Pinagsundo na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. So, di ba? Ito yung maliwanag na katotohanan. Dito, ang bisa ng krus, after the cross ay pagkakasundo. Alam natin ang ibig sabihin ng pagkakasundo. Wala nang galit, wala nang pwedeng maghiwalay. Ministry of Reconciliation, once na ikaw ay sinundo na, nakipagkasundo, hindi ka na mahihiwalay. Para kang
in union, ikinasal, wala nang pwedeng maghiwalay. No one can separate. Diba? Pag ikinasal, diba sabi, death lang ang magpapahiwalay. Pero abolish naman ang death, forever na ang pagkakasundo. Mahalagang maintindihan po ito. Kasi yan yung magbibigay sa iyo ng kagalakan at kapanatagan na wala ka nang dapat ikatakot. Kapag naunawaan mo ang tunay na kahulugan ng bisa ng mabuting balita na ginawa ni Jesus, na sa New Covenant, hindi nagalit ang Diyos. Tuloy natin, verse 19. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan, tao po yon, sa Kanya rin, ang sangkatauhan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Dapat mag-rema po ito sa inyong isip at sa inyong puso. Not, yung meaning ng reconciliation na ginawa ng Diyos sa sangkatauhan, not imputing, hindi na ibinibilang, hindi na pinapataw, ang alin, their trespasses unto them, ang kanilang kasalanan. Bakit? Doon mo na maiintindihan na tayo ay inalis na rin sa law of sin and death. Pinag-aralan natin yan noong nakaraan na linggo. Dahil kapag merong law, merong transgression, may galit pa ang Diyos. Tingnan niyo yung Romans 4:15. Noong nakaraan, pinag-aralan natin na tayo ay niredeem na sa curse ng law. Sabi doon, it is written, cursed is he who hangeth on the tree. Sinusumpa ang ibinibitin sa punong kahoy. Si Jesus, nung ibinitin sa punong kahoy, kinuha niya yung sumpa ng law. Because the law worketh wrath. Pag mayroong law, ay mayroong galit. Kasi lagi tayong nagtatransgress. Lagi tayong nagbabiolate. Di ba sabi ng 1 John 3:4, ang kasalanan daw dinidefine ng law. Sin is the transgression of the law. Pero nung wala na ang law, wala na rin yung galit. Because the law worketh wrath. For where no law is, kung wala na ang kautusan, there is no transgression. Ano ibig sabihin? Wala ka nang lalabagin. Kung wala nang ang law, wala ka nang lalabagin. Example, bawa tayo ng ilustrasyon. Kapag sa isang komunidad, alam mo, sa isang bayan, lalo na sa mga highway, pag ang kalimitang limit ng speed ng mga sasakyan ay pwedeng tumakbo ng hanggang 90, 80, dahil wala namang law na pag ikaw ay lumampas ng 80, ay parurusahan ka. Pag walang law, wala kang violation. Kahit tumakbo ka ng 85. Pero pag mayroong law, let's say nakita ng siyudad ng pamahalaan na kailangan maglagay tayo ng limit, dumadami ang aksidente. Gawin natin, kagaya doon sa Commonwealth Avenue, ginawa nila ang lapad ng karsada, di ba, sa Quezon City. Malimit ang aksidente sa lapad ng daming lane. Ginawa nila ang batas, naglagay sila ng batas na ang limit ng speed ay 60 kilometers. Dati, nung walang batas, tumakbo ka ng 70, 80, walang huhuli sa'yo, wala kang violation kasi walang batas. Yun yung ibig sabihin nun. Where there is no law, there is no transgression. Pero, naka-address po yan sa ginawa ng Panginoon, naka-address yan doon sa inward man. Nung wala na yung law, wala nang itatransgress. Kaya mananatili siyang matuwid, banal, sa inward man, righteous. Mahalagang maintindihan mo yung posisyon mo. Kung bakit tayo tinubos sa law. Kasi law of sin and death. Pag mayroong law of sin and death, ay yung ating spirit, hindi totoo yung abolish na yung death. Kasi for the wages of sin is death. Ang penalty kapag ikaw ay nag-violate at ikaw ay magiging sinner, kamatayan. Pero malinaw na abolish na yung death dahil sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, tinubos na rin tayo sa law. Mahalagang maintindihan po yun na wala na tayo sa law of sin and death. Wala nang i-impute na kasalanan. Kaya yun ay nasa pagkakasundo na. Ang Holy Spirit, ang Espiritu ni Kristo ay laging kasama ng bawat
believers. Amen. That's good news. Yun yung katotohanan na dapat mong panampalatayanan. Secured ka. Abolished na yung death. Wala nang power ang kaaway, ang darkness. At pinaghaharian na yun ni Kristo. Yung inward man. Dapat lang alam mo. Kasi nakaka-confuse pag hindi mo alam yung inward and outward man. Kasi alam mo, ang nature ng outward man is karnal, makalaman. At mayroong mga nasa, may mga appetite, itong laman natin. Kaya gano'n na lamang ang ginawa ng Diyos na sinircumcise. Pag sinabing circumcision, Colossians 2:11 and 12, tingnan natin. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. Tayo daw ay sinircumcise, tinuli. Alam niyo naman ang ibig sabihin ng circumcision. An operation, ino-opera, mayroong inaalis. Kung yun ay cancer, dapat i-circumcise, ino-opera. Inaalis yung malignant para huwag nang maka-epekto. So yung circumcision is an operation na inaalis yung masama. Sabi diyan na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, made without hands. Circumcision made without hands. Ibig sabihin, hindi physical, hindi literal, ito'y spiritual. Ito yung maganda kasi sa ating pag-aaral, nalalaman natin kung ano ang iniya-apply nung ginawa ni Jesus doon sa krus. Hindi sa physical. Halos lahat po yan spiritual. At ang napakaganda talaga po niyan, pag bumalik ka sa basic, kaya pala, born in the Spirit, kasi ang daladala ni Jesus na kaharian, spiritual, eternal, heavenly. Lalong naging maliwanag nung sinabi niya, ang kaharian ko hindi dito sa lupa. Ang kaharian ay hindi mo makikitang naririto o naririyan, na oobserba ng paningin ng tao. Kung hindi ang aking kaharian ay nasa loob ninyo, within you. Sa ating, ano yun? Sa spiritual na buhay ng tao. Inihiwalay, in putting off. Pag sinabing putting off, iwinaksi, tinanggal, inopera nga may tinanggal. Anong tinanggal? The body of sins. Asan ang body of sins? Ito, outward man, itong physical natin. In the spiritual world, yan po'y inihiwalay na. Para kung ito, kasi alam ng Diyos na ang nature ng physical is carnal, makalaman, hindi makakatupad sa hinihingi ng kautusan. Hindi makakatupad at palaging bagsak. Kaya sabi ng Bible, walang matuwid. Wala kahit isa. Kasi yun nga nakita ng Diyos na ang tao mahina sa laman. Romans 8:3. For what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan. Yung law, hindi kayang pasinurin yung tao dahil ang problema ng tao sa outward man niya, merong body of sin. Yun yung body of sin, sinful flesh. Sabi diyan, for what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan, in that it was weak through the flesh. Mahina dahil sa laman ng tao. Hindi makasunod, hindi magawa ng law na mapasunod ang tao dahil merong siyang kahinaan sa kanyang laman. Anong solusyon? God. Ito yung good news. Sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Kaya siya, yung laman niya, ang kinondemned. Condemned sin in the flesh. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Doon sa krus, si Jesus, yung kanyang laman ay naging makasalanang salarin. Makasalanang laman, sinful flesh. Nirepresent niya ang bawat laman ng tao na walang makapagmamalaki kasi ang laman, lahat ay bagsak sa hinihingi ng kautusan. Kaya hinatulan sa laman ni Jesus yung sinful flesh. Kaya maiintindihan natin yung 2 Corinthians 5:21. He who knew no sin. Siya na walang kasalanan. Si Jesus ay walang kasalanan, became sin. Si Jesus dito ay naging, yung kanyang laman ay nag-represent sa sinful flesh ng tao, became sin. Yung flesh niya, hindi naman sinful flesh na kagaya ng
ordinaryong tao. Maintindihan natin yung siya po ay isinilang ng isang babae na walang gumagalaw, virgin, si Mary. Kaya si Joseph ay may planong hiwalayan at huwag tumuloy sa kasalan kay Mary kasi nasa isip niya ay tinurotot siya, pagiging kahiya-hiya siya. Pero nagsalita ang anghel sa kanya sa panaginip na ang dinadala ni Mary ay sa Espiritu Santo. Nabuo si Jesus sa sinapupunan ni Mary na walang manang kasalanan. Kaya he who knew no sin, yung kanyang flesh, walang sinful flesh. Walang sin in the flesh. Nakagaya ng lahat ng tao. He who knew no sin. Pero pagdating sa krus, naging makasalanang laman. Para ano? So that we might become the righteousness of God. Amen? Kaya biyaya po yun. Kinuha niya yung ating sinful flesh at hinatulan sa kanyang katawan and then namatay, kaya wala nang buhay. Yung dating naging alive na kasalanan nang dumating yung law, sa krus, tinapos na po yung buhay nung sin in the flesh. Namatay at inilibing. Amen? Yun yung representation ng flesh niya. Yung may power ng darkness, yung nagbibigay ng pagkaalipin sa kasalanan sa tao. Kung bakit ang kanyang inward man ay dating patay. Pero yun ay tinapos ni Jesus yung bisa nung kasalanan na umalipin sa tao na nasa laman ng tao. And then sa kanyang resurrection na ipinagdiriwang ngayon, ang nirepresent po niyan ay yung dating patay na espiritu, bunga ng kasalanan, ay binuhay. At the good news is, sinircumcise pa niya yung inward. Pag sinabing sinircumcise, inihiwalay na niya. Para wag nang magkaroon ng inihiwalay sa bawat isa. Yung outward man, namatay at inilibing. Yung inward man, binuhay at Ephesians 2:5 and 6. Even when we were dead in sins, noon tayong lahat ay patay sa kasalanan. Yung espiritu, ang tinutukoy dyan na dead, had quickened us. Binuhay nga tayo together with Christ. Sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, inilakip po tayo. Sa kanyang kamatayan, sabi ng Romans chapter 6, kung babasahin nyo, inilakip ang bawat tao, lalong higit ang mga mananampalataya, sa kanyang kamatayan at pagkalibing. Kaya ang suggestion ni Paul dun sa Romans chapter 6, likewise, reckon yourself. Ibilang ninyo, count yourself. Isama mo sarili mo dahil inilakip tayong lahat ng Diyos sa kamatayan. Yung ating outward man, inilakip doon sa pagkahatol sa krus, inilakip din sa kamatayan, at inilakip din sa pagkalibing. Count yourself. Alin bahagi ng ating katawan ang ibibilang mo sa kanyang kamatayan at pagkalibing? The outward man na pinananahanan ng kasalanan. The sinful flesh. Kaya ibilang mo, manampalataya ka, na isinama ka, walang itinatangi si Jesus. Lahat ng tao, ano man ang kanyang kalalagayan, inilakip. Ang importante na lang, pag narinig mo yung mabuting balita, manampalataya ka. Amen? Ibilang mo sarili mo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, yung ating outward man. At sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, ano ilalakip mo sa bahagi ng iyong pagkatao? Yung ating inward man. Yun po yung napakahalaga kung bakit abolish na yung death at delivered na yung ating inward man sa power of darkness. Hindi na kailanman hindi na po magagalaw ng kaaway. Actually, tinapos na po ni Jesus sa krus yung power of darkness. Bakit sinasabi pa natin na nakakagawa ang kaaway? Buhay pa ba yung enemy? Wala na. Dinisarmahan na ni Jesus, Colossians chapter 2, verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances. Sabi diyan, pinawi ang usaping nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Una sa mga Hudyo. Yung written kasi yan the handwriting of ordinances. That is the law. Yung 613 laws that was
against us. Pag sinabing against us, kasi ikaw ang i-condemn nung law of sin and death. Sabi na pinawi na, which was contrary to us. Laban sa atin yun eh. Lagi tayong bagsak doon. Lagi nagtatagumpay ang kamatayan. Kaya ministry of death nga po yun eh. Yung titik, the letter kills, diba? But the spirit gives life. Yung laban sa atin, pinawi na. It and took it out of the way, nailing it to his cross. Yun nga yun. Tinapos na niya yung curse ng law. Diba? Yun yung naging kaaway ng tao. Bakit? Nung dumating yung law, bagaman nila'y mabuti, binuhay niya yung kasalanan. Diba? At ang tao ay naalipin ng kasalanan. At ang tao ay namatay. Yung kanyang inward man. Tinapos na yan. Inalis na yan. Verse 15. And having spoiled principalities and powers. Pagkasamsam. Pasinin niyo yung spoil. Sinamsaman na nga eh. Inalisan na nga ng power. Inalisan na nga ng sandata. Pagkatapos, sasabihin pa natin, after the cross, gumagawa pa ang kaaway. Di hindi tayo nakikipagkaisa sa tagumpay na ginawa ni Kristo Jesus sa krus. Malinaw po ba yun? Agree po ba kayo doon? Yes. Spoiled principalities and powers. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng sandata, inalis na niya doon sa krus. Kumbaga sa kaaway, tinanggalan ng mga sandata. Ano pa ikakatakot mo? Pag ikaw ay isang believer at naniniwala ka sa ganda ng tagumpay na ginawa ni Jesus, wala ka na dapat ikatakot. Bakit? Sabi, He made a show of them openly. Ipinapakita nga sa madla, parang ipinarada. Para bagang, pag nakapanood tayo ng pelikula ni FPJ, ni na Lito Lapid, yung mga kaaway ay ipinaparada, pinapakita sa isang nayo na dating inaalipin ng mga masasamang tao. Ayan na. Tapos na, laging gano'n ang the end ng pelikula, di ba? Yung kaaway, nahuli o kaya napatay. Ipinapakita. Ang laki ng pagpapasalamat ng mga tao. Ganon din tayong mga Kristiyano. Kung talagang nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo, kayamanan sa iyo at kaligayahan mo to. Kaya mo sinasamba sa Espiritu at katotohanan si Jesus, ang Diyos, kasi tapos na yung kaaway. Amen. Napakaganda nung ginawa ni Jesus. Dinisarmahan niya. Sabi doon, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, lahat ng principalities, sila yung mga iniligay niya sa hayag na kahihiyan. Talunan na sila. Tapos sasabihin ng mga Kristiyano, gumagawa na naman ng kaaway. Pag hindi naiintindihan at hindi tama ang pag-aaral, sayang yung pagsimba, sayang yung pagbibigay mo, pagsuporta mo. Di ba? Ibang Jesus, ibang Ebanghelyo. Yun yung danger, mga kapatid. Napakalinaw nito dahil meron tayong sinasandigan at binabatayan. Na tayo ay, sabi diyan, na nagtagumpay siya sa kanila. Lahat pinagtagumpayan ng Panginoon. Saan? Sa inward man. Sa iyong taong panloob. Hindi na pwedeng galawin yun ng kaaway. Kaya ikaw, taglay-taglay mo yan habang nabubuhay ka. Kaya minsan dumarating ang problema. Kaya minsan okay. Minsan nagsasaya, minsan umiiyak. Iba-iba minsan ang na-encounter nating problema. Pero dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, mayroon ka ng tagumpay. At iyon ay pang walang hanggan. Amen? Kaya ang buhay ng isang Kristiyano, ano man ang mangyari, taglay-taglay niya yung kayamanan na yan. Walang makakaagaw niya sa'yo. Kung ano yung itinanim mo, dala-dala mo yan. Kung yan ay spiritual, lalo nang maganda yan, walang hanggan yan. Yun yung sinasabi ng Galatians 6. Kung sa laman ka lamang nag-invest, okay, uunlad ka, yayaman ka, gaganda buhay mo. Pero kung walang pag-i-invest sa Espiritu, which is yun ang mas mataas na value, pag naunawaan natin, kasi yan ang pinahalagahan ng Diyos. Yan talaga ang focus at agenda nung ginawa ni Jesus sa krus. Kung wala sa isang tao yon, pansamantala lang ang kanyang naranasang tagumpay. Pero although sa isang Kristiyano, kahit hindi naranasan yung lahat ng pangarap niya sa buhay, pero kung ikaw naman nagsusumikap sa lupang ito, wala pong masama doon eh. Kaya lang ang napakaganda, huwag nating na-miss yung ganda ng blessing
na ginawa at pinaglaanan ng Diyos mula pa before the foundation of the world, before the time began. Yun, imagine, yun na yung panukala, yun na yung iniisip ng Diyos, tapos mamimiss mo. Napakapalad naman natin, although nakakaranas tayo minsan ng mga negatibo sa lupang ito, pero yung joy na yan, yung tagumpay na yan, naiingatan mo sa iyong isipan, sa puso mo, at na-encounter natin sa salita ng Diyos, wow, yan ang inspirasyon. Ano man minsan ang nangyayari sa iyo sa lupang ito, andun pa rin yung pagpapasalamat at pagsamba mo sa Diyos sapagkat hindi mababayaran yan ng anumang value ng mga bagay sa lupang ito. Amen po ba? Iniisip sa atin ng Diyos na sinasabi na Apostol Pablo na tayo lumago, renew the spirit of your mind. Ang sekreto po nito, kailangan baguhin mo yung isipan mo, natanggapin mo yung mga bagay na blessing na pang-espiritual. Ano susi? Sabi dito ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 4, 23 to 24, and be renewed in the spirit of your mind. Babaguhin mo yung isipan mo na yung mag-shift yung mind mo na yung pinakamataas na ibabalyo ng isip mo yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa espiritual. Okay, tuloy natin. Anong sabi ni Pablo dito sa Philippians chapter 3 verse 12? Not as though I had already attained. Hindi sa tinamuko na o ako'y nalubos na. Kung hindi Pasin ninyo, not as though I had already attained. Either were already perfect. Ibig sabihin, meron pa siyang gustong maabot doon sa kanyang isipan. Yung kaperpektuhan na ginawa ni Jesus sa ating inward man ay dapat niya yung maunawaan, maging malinaw sa kanyang isipan at malakaran niya. Sabi doon, baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, meron po na siyang ginawa sa bawat tao. Ang kailangan lang, sampalatayanan. At pagkatapos mong manampalataya, lumago ka. Maabot mo. Makuha mo yung blessing sa pamamagitan ng pagkaunawa. Kasi nabubuhay tayo sa pananampalataya eh. Kaya yung knowledge, yung kaperpektuhan nung ginawa ni Jesus, dapat maintindihan natin. Yun, sabi ng verse 12. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinitungo ang mga bagay na hinaharap. Ibig sabihin, ito na yung goal niya sa kanyang buhay. Tapos sabi ng verse 14, nagtutumulin ako. Sinabi nagtutumulin, yung focus niya, ibinuhos niya, iminamaximize niya sa kanyang buhay, yung goal na ito, tutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga kung ilan tayong mga sakdal, ibig sabihin tayong mga mananampalataya, ay mag-isip din ng gayon. Ito raw dapat yung takbo ng ating pag-iisip, ay mag-isip din gayon. At kung sa ano may nangagkakaiba kayo ng iniisip, ipahahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Nanggalip po kasi ito sa verse 10. Sabi niya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. The power of His resurrection. Yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Yun ang dapat nating lalong makilala ng makilala. Yun nga po yung ating pinapaksa. And the fellowship of His sufferings. Yun daw pakikisama at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan. Yung kanyang mga tiniis para malaman natin yung dulot na bisa nito sa ating buhay. At na ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay. O diba? Matutulad ka, being made conformable unto His death. So, ano ang iwinawangis mo o na itinutulad mo sa kanyang kamatayan? Yung ating outward man. Na sa kanyang kamatayan at inilibing, yung ating outward man, yung sin in the flesh. At sa kanyang pagkabuhay na maguli, ay yung ating inward man na dating patay, resurrected na. Wala naman po talaga tayong iintayin na pagkabuhay na maguli. Hindi na pa future sa atin ang pagkabuhay na maguli. Kasi ang focus lang ng pagkabuhay na maguli ay yung ating inward man na dating patay.
O ano pang bubuhay ay maguli? Di ba ang binubuhay na maguli yung patay? Ano yung binuhay na maguli sa atin? Walang iba kung hindi yung ating inward man na dating patay. Saan ang galing yun? Na yung ating inward man ay patay. Romans 7:9. For I was alive without the law once. Sino nagsasalita dyan? Si Apostol Pablo. Buhay siya nung sinasabi niya yan. Bakit sinasabi niya na, for I was alive without the law once? Ano tinutukoy niya doon? Nung wala pa yung kautusan, yung kanyang espiritu, buhay pa yon. But when the commandment came, nung dumating ang kautusan, ano nangyari? Sin revived. Yung daw kasalanan na nanahan sa laman, nabuhay. Ano sumunod? And I died. At ako'y namatay. Ano yung namatay sa kanya? Buhay pa naman yung physical niya. Yung kanyang inward man. So yung namatay, yung espiritu niya, bunga ng kasalanan na nanahan sa laman. Na nung dumating yung law. Sige, tingnan natin uli. 1 Corinthians 15:56 para lalong naging maganda. The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Yung kasalanan na nananahan sa laman, yun ay nagkaroon ng bisa para mamatay yung kanyang espiritu. Bakit? The strength of sin is the law. Ang nagbigay ng power o ng buhay doon sa sin in the flesh ay ano? Yung law, yung kautusan. So, anong naging bunga niya? Nagkaroon ng kamatayan, yung espiritu. Nung dumating yung law, sa isipan ng tao, hindi niya kayang sundin, naging guilty siya. Guilty. Conscience, meron siyang konsensya. Kaya namatay. Doon sa isip pa lang, patay. Okay. So makikita natin na ang binuhay na mag-uli ni Jesus, yung power of His resurrection, ni-represent yung dating patay na espiritu, yung inward man o isipan, ay binuhay na mag-uli. Inalis yung law, tapos binuhay na mag-uli ni Jesus, isinama sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. O ano pang iintayin nating resurrection? Meron pa po bang resurrection o wala na? Kaya salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. May kabuluhan sa atin ang diwa nung kapangyarihan nung pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ang hamon na lamang ni Apostol Pablo, lagi kang renew your mind. Maging totoo sa ating isipan. Lagi mong i-claim, yun ang totoo. Minsan, sasabihin ng isipan, ang hirap paniwalaan. Kasi hindi ko naman nakikita. Kaya nga, tayo lumalakad. Walk by faith and not by sight. Dito sa 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight. Blessed po ba kayo? Doon sa power ng resurrection ni Jesus, we are so blessed. Yung ating inward man, pinagpala na ng lahat ng pagpapalang espiritual. Hindi na magkakaroon pa ng kamatayan. Tapos na yung kamatayan. Yun po yung tapos na ang pag-iyak. Wala ng pagdalamhati. Wala ng hapis in the spirit. Yun po yung katotohanan. Huwag niyong i-apply sa physical. Kasi habang nasa physical ka, minsan umiiyak ka. Tama? Diba? Minsan nalulungkot ka. Pero yung inward man mo, yun yung sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom. Ang kaharian ng Diyos ay righteousness. Righteous na yung ating inward man. Peace. Nasa ministry of reconciliation, hindi na maghahari ang puot at galit ng Diyos kasi wala na yun sa law. And joy in the Holy Ghost kasi sealed ka na ng Holy Spirit. Nasa iyo na si Kristo, pinananahanan ka na ng Holy Spirit ni Kristo. Wala ka nang aantayin na pagbabalik ni Kristo kasi nasa atin na ang Espiritu ni Kristo. Why? Isipin nyo, basahin nyo, Romans 8:9. But ye are not in the flesh. Wala na kayo sa laman. Sa mata ng Diyos, wala na tayo sa laman. Kasi yung laman natin, itinuring na niyang patay at inilibing. But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Nasa atin na mabuhay ang Espiritu ng Diyos. Okay, now, ito danger. If any man
have not the Spirit of Christ, kung ang isang daw tao ay wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo, he is none of His. Hindi talaga siya kay Kristo. Ay bakit aantayin mo pa si Kristo ay nasa iyo na ang Espiritu ni Kristo? Sapat na po ba yon? Amen.